Hello, hello, hello mga katambay, maligayang pagbabalik. At eto na naman tayo. Meron na naman tayong nakitang topic na i-discuss. Continuation to nung topic natin kanina, yung sa mga tent doon sa may Divisoria, particularly doon sa may Dagupan, saka sa Recto, sa may Center Island. Ayan, may nilatag na silang mga tent doon. Pero hindi ko lang alam kung tuloy pa yun kasi eto nga yung itatopic natin. Pero bago yan, kung napadaan ka lang sa aking channel, please kindly like and subscribe. Saka comment na rin po kayo mga katambay. At kamusta sa ating mga katambay all over the world? Luzon, Visayas, Mindanao at ating mga OFW na mga kababayan. No? Kamusta po kayo? So, eto, meron tayong ipa-flash sa screen. Basahin natin na kay Gara Palan. Ayan, Gara Palan talaga. So, yan, may nagchika sa akin hanggang ngayon. So, yun. Sandali. So, may nagchika sa akin hanggang ngayon daw kahit hindi Cisco ang nakaupo ay nangingikil pa din daw ang mga tao nito sa mga vendors. Hindi lang sa Divisoria, kundi sa lahat ng bangketa sa Maynila. Talaga lang Ang dalawang sikat na pulis na sina Tobera at Capistrano. So, ayan. Sila daw ay hanggang ngayon nagpapaikot pa din daw kanilang mga tauhan. Barok to Barok. kanilang mga tauhan para mangoleksyon. Walang magawa ang mga tao dahil bukang bibig ng mga tauhan nito ay babalik ang boss namin at gagantihan namin kayo. Well, talaga naman oo. Bukod pa dito, mayat maya daw litanya ng mga ito sa mga vendor na kung hindi kayo magbibigay ay papamedya namin kayo. Kahit magbayad na kami ng vlogger, mawalan lang kayo ng hanap buhay. Grabe naman to. Talagang garapal naman tong isinisiwalat mong kasinungalingan. Garapal lang. Tsaka ang ano niyan, hindi legit yung account. Gumawa pa ng dami account para mapansin. O yun, may sumisingit doon. Yung garapalan daw na account, hindi daw legit yung account, no? Na itong tao na to. So, yung continuation, basahin ulit natin. Sa kabila ng pagiging masaya ng mga vendor dahil sa pagmamahal sa kanila ni Mayora, may kaakibat pa rin na takot ang mga ito dahil sa pagbabanta ng mga pulis na tauhan ni Isko. Grabe, no? Di ba dapat ang mga pulis ay mga kakampi din ng naaapi? Bakit tila parang sila na din ay kalaban ng mahihirap? O ano masasabi nyo doon mga katambay? Grabe nga akusasyon. Pero kitang-kita naman na hindi totoo, no? Yung sinasabi nung garapalan na yun. Kasi unang-una, nung nawala na si Orme sa Manila, si Tobera, nandyan pa rin, no, sa may, nasa may post niya pa rin kahit nung nawala na si Orme, doon pa rin siya. Kailan lang naman nagkarigo doon nung nalaman na tatakbo ulit si Orme, doon lang nagpalit ng mga tao si Mayora. So, bakit nung time na yon walang mga tent na ganyan, no? Tsaka makikita nyo naman sa mga clearing operation na nagpapaklearing yan si Tobera. Talagang maintain niya yung kalinisan ng Divisoria kahit wala si Orme. So, talagang imposible. Saka, maraming ang natutulungan ng mga vendors yan. Kaya imposible yung sinasabi niyan. Pagbasa tayo ng mga comments sa kanya ng mga tao rito. So eto si Yuki Kawai.
Gawa-gawa ka naman ng kwento. Nananahimik ang mga tao, dinadamay nyo sa katarantaduhan ng amo nyo. Gunggong ka, garapalan. So, yun. Napaalis lang yung tent nyo sa Recto, Divisoria, nandamay na kayo ng mga taong walang kaalam-alam. Mga pulis ni Mayora ang nakaupo. Ayan, mga pulis na nga ni Mayora yung nakaupo doon kasi wala na nga dyan sila. Wala na dyan sa may outpost nila dati. So, yun, nangongolekta dyan sa Divisoria, mga pulis ni Mayora. Excuse. Mga matatakaw sa pera, mga gutom na gutom sa pera. Noong panahon ni Yorme at mga pulis niya nakaupo, ayan, sinasabi mong si Tubera at Capistrano, napakaayos ng Divisoria at malinis. Hindi katulad ngayon, pumalit lang ang mga bata ni Mayora. Ayan, aming dugyot at garapalan kung maningil sa mga vendors. Ito pa mga katambay, meron pang comment dito. Si Chamba-Chamba lang. Baka mamuno ka. Yung mga, binabasa ko lang to, no, yung mga comments na to, no. So, hindi naman galing to sa, sa sarili kong Pero pagtapos natin basahin, doon tayo mag-comment sa comment niya. So, ayan, baka mamuno ka yung mga tinapon na sa malayo, porket di natuloy ang gatasan baka nyo sa kalsada, nag-iiyak na kayo. So, ayun nga, hindi ko lang alam kung tuloy pa ba o hindi na tuloy itong tawag ko dito, dahil sa magpapasko, Christmas Manitorium. So, talagang ganyan nga, no. Kadalasan sinasabi ko pag magpapasko yung mga politiko, may Christmas Manitorium yan Parang tulong daw yan sa mga politiko. Hindi sa mga vendors no? So, ang nakakalungkot kasi dito sa mga palatag na to, ang talagang nakikinabang dito, hindi naman gobyerno. Yung mga sa akin lang, no, kasi sa tagal ko na nasa clearing operation, kahit pa paano may knowledge na tayo dyan ng mga lang dyan, mga nakikinabang, yung mga nagpapalatag, yung mga, ano ba tawag doon? Hindi. Organizer. Ayun, yung mga organizer lang, yung talagang yung mayaman dyan. So, pagpatuloy natin, basa. Nasa inyo na ang pagkakataon, galingan. Kaso, halatado kayo. Ano ba talaga gagawin nyo? Manunuyo ng tao o mag-iipon o wala na? So, yun. Nabanggit ko natin ito kanina Ano na yan Parang ano na yan ano naman tayo, pananaw ko lang naman to. Democratic country. So, parang ano na lang yan nag-iipon na. Kasi nga, mag-e-election. Una, election. Pangalawa, pagkatapos ng election, wala na sa pwesto. Ano na? Kailangan may ipon, di ba? So, naghahanap pa kayo. Sisisihin porket di natuloy ang pagkakaperahan nyo. Malaki ba kailangan dyan? Nasa lugar nyo. Magkabila recto para kada dumadaan sa NLEX, may RFID. Bibili sticker. Talaga? Meron na nun? Siguro sa mga sa mga tri-wheels to. Di ko lang sure comment kung meron gano'n kasi matagal na nga tayong hindi sumasama sa operation. Huwag kayo gagawa ng sablay tapos pag nabulabog kayo, maninisi kayo, galingan nyo na lang, malay mo, makachamba kayo. Kaso, sa panaginip lang Ayan. So, yun, chamba-chamba lang. Ewan ko lang kung totoo lang din tong account ni Chamba-Chamba, no? Pero, ayan, tama naman yung halos sinabi ni Chamba-Chamba, yung hindi ko lang sure dito, yung sinasabi niyang sticker. Pagdadaan dito sa may recto. So, malamang to sa mga tri-wheels kasi yung mga jeep hindi naman pwedeng pakialaman yan, no? Isa pa, Yuki Kawai ulit.
Nang babaligtad ka porket naalis ang mga blue tent nyo. Iyak ang mga tulongges. Hindi nagtagumpay ang mga bata ni Mayora na maglagay ng blue tent sa Divisoria. Tapos ngayon maninisi kayo at magtuturo kayo ng ibang tao. Nawalan si Eddie at Patty. Kaya iba tinuturo. Ganun ba? Ayan. Post ko na lang. Medyo censored yung yung susunod. So ayan yung mga blue tent, mga mga katambay, mga nakatiklop na. Hindi ko lang alam kung dahil nakatiklop to dahil sa bagyo o talagang tiniklop na para hindi siya matuloy, no. So ang red daw ng tent base sa ating mga nakalap na mga impormasyon, 950 per day. 950 mga katambay, grabe. Nakita niyo yung video kanina, no, yung pinasadahan natin, ang haba nun. Sa ano pa lang yun, no? Sa Dagupan pa lang. Tapos meron pa sila dapat ilalagay sa may center island sa Recto. Ang haba nun. Pero hindi na nila itinuloy yun Pero makikita natin to sa mga susunod na araw kung matutuloy pa to, pero malamang sa malamang dahil sa mga lumalabas na mga netizens na mga nagrereklamo, siguro hindi na nila itutuloy ito. Talagang pakapalan na lang siguro kapag natuloy pa to. So ito meron pa sa PM 400 a day naman yung tent daw. Kaso kailangan ng barangay certificate at voters ID. Tapos babayaran mo pa yung bukod sa rent, babayaran mo ng 2,800 yung tent. So hindi natin alam kung sino ba ang tutulungan dito, yung mga vendors o sila. Sila yung tutulungan dito. So ayan mga katambay, at maraming salamat ulit sa inyong pagsuporta at lalo na sa panonood ng Katambay Official Vlog. At again, please kindly like, comment, share, and subscribe. Pakihit nyo na rin ang notification bell para updated ka. Mabuhay kayo lahat hanggang gusto nyo. God bless everyone and peace out.